Simula ang pelikula sa isang lalaki sa isang landfill na natuklasan ang isang katawan na nakagapos at natatakpan ng dumi. Mariin niyang tinitigan ang katawan, ang abo at sunog na basura ng tambakan na nakapalibot sa kanila. Ang eksena ay pinutol sa isang pulis na nagngangalang Usem, na dumalo sa libing ng kanyang nahulog. Kasamahan ang bangkay sa landfill, kasama niya ang kanyang mga kasama sa koponan, sina Aurora at Jimenez. Ang parehong lalaki na ipinakita sa simula ng pelikula, pagkatapos, lumapit ang balo kay Usem, siya. Malapit sa team dahil sa asawa niya, tinanong niya ito tungkol sa kwintas na suot niya. At sinabi niya na ito ay ibinigay sa kanya ng kanyang tiyahin, alam ng balo na ipaghihiganti ng team ang. Pagkamatay ng kanyang asawa, pinapangako niya sa kanya na poprotektahan niya ang lahat ng miyembro ng team. Dahil tinuturing niya silang pamilya niya, mamaya sa gabing iyon, ang koponan ay nagtatakda sa isang unsanctioned mission, na kunin ang gang na responsable sa pagkamatay ng kanilang nahulog na opisyal. Ang mga gangster ay naninirahan sa loob ng isang apartment building sa labas ng lungsod. Lahat sila ay may dalang baril at nakasuot ng ski mask para itago ang kanilang pagkakakilanlan. Lumapit ang team sa building, nais ni Jimenez na ilabas ang gwardya na nakatalaga sa labas. Ngunit pinigilan siya ni Usem na nagsasabing hindi na kailangang anak ng dugo, Jimenez ng tahasan. Hindi pinapansin ang kanyang mga tagubilin, at pinapatay pa rin ang bantay, sandaling nagtalo ang dalawa. Ngunit pumasok sila sa gusali pagkatapos sa loob ng hagdanan, nakatagpo ang mga opisyal. Ang superintendent ng gusali, sinabi niya sa kanila na ang gusali ay nahatulan at na ang gangster na hinahanap nila, nakatira sa itaas. Nagpatuloy sila sa itaas, kung saan nakita ni Jimenez si A. Babaeng janitor pala, ibinaba niya ang baril at nagpatuloy sa paghahanap. Naririnig nila ang mga boses ng mga gangster sa isa sa mga silid, at piliin ang lock nito. Ang superintendent ay muling lumitaw, at sinabi sa kanila na matutulungan niya, ngunit narinig ng mga gangster ang kaguluhan sa labas at pinagbabaril ang pinto, tinamaan Jimenez sa leeg. Isa sa mga gangster ang lumabas sa pinto, at pinatay ang superintendent. Dinala ng mga gangster sina Usem at Aurora sa loob para tanungin, sinabi ng pinuno ng gang sa isa sa ang mga gwardya na babalaan ang iba na huwag papasukin ang sinuman sa gusali. Isa pang gangster ang kumuha ng isa ng mga opisyal at Jimenez sa loob ng isang silid. Tinanong sila ng mga gangster kung ano sila ginagawa doon. Binuksan ng mga gangster ang pinto sa banyo, at ipinakita ang isang lalaking may sako sa kanyang ulong nakatali sa loob. Sinabi ng pinuno ng gang na ang lalaki ay isang kumpidensyal na impormante. Nagtatrabaho para sa pulis, at nahuli nila siya. Sa tingin niya ay dumating ang team ni Usem sa building nang gabing iyon para iligtas ang impormante, ngunit ang koponan ay tumangging makipag-usap, kaya isang gangster binaril ang impormante sa banyo. Bigla silang nakarinig ng putok ng baril sa labas, at ang iniisip ng mga gangster na mas maraming opisyal ang darating. Binaril ng leader ng gang si Jimenez sa ulo. Napansin ng isang gwardya ang mga pagsabog sa di kalayuan habang inilock niya ang mga pinto. Sa loob ng silid, binuksan ng mga gangster ang pinto upang malaman ang pinagmulan ng ingay. Pero biglang may pumasok na zombie at pinatay ang isa sa mga gangster. Pinaputukan nila ang zombie. Ngunit tumanggi itong mamatay, naubusan sila ng mga bala, at ang zombie ay namamahala na pumatay ng isa pang gangster. Ang leader ng gang ay naglabas ng isang shotgun, at binaril ang zombie sa ulo. Pinatay ito. Higit pang mga zombie ang lilito, at ang mga gangster at ang mga opisyal ay namamahala upang makatakas bahagya sa kanilang buhay. Nang sa wakas ay hinarang nila ang pinto sa bubong, at pinigilan ang mga zombie na dumating. Tinitingnan nila ang kanilang paligid, at nakita nila na ang buong lungsod ay nasusunog. At ang mga pagsabog ay nangyayari sa malayo. Ang mas masahol pa, sa ibaba nila ay daan-daang mga zombie na gumagawa. Ang kanilang daan patungo sa apartment ito ay nagpapahiwatig na ang isang napakalaking zombie outbreak ay nangyayari sa lungsod. At sila ay nakulong sa apartment building na ito na walang pag-asang masagip. Nagsimulang magpanik ang nasugatang lalaking opisyal, ngunit sinabihan siya ng leader ng gang na tumahimik. Iminumungkahi ni Usem na magtulungan sila upang makalabas sila ng apartment. Sa kabila ng mga protesta ng iba pang mga opisyal, bumaba ang grupo at pumasok sa kwarto.
Nauna silang pumasok, kinuha nila ang natitirang mga baril sa loob. At subukang pagtagpi-tagpiin ang nasugatang opisyal ng anumang mahahanap nila. Lumabas si Usem at inaliw si Auror, na patuloy pa rin sa kalungkutan matapos mawala si Jimenez. Kinwestiyon niya ang desisyon nito na makipagtulungan sa gangster. Sinabi niya sa kanya na kailangan nila, kung hindi ay hindi sila makakalabas ng apartment ng buhay. Nagkaroon ng matinding pagtatalo ang dalawa. At isiniwalat ni Usem na alam niyang natutulog si Auror kasama ang opisyal na inilibing nila ng maaga yon. Araw, sa kabila ng kanyang kasal, sinabi ni Auror sa lalaki na buntis siya sa kanyang anak. At ginulo nito ang opisyal na iyon habang nasa isang misyon na nakikipaglaban sa gang. At humantong sa kanyang hindi napapanahong kamatayan. Pagkatapos nito, sinubukan nilang bumaba sa hagdanan. Ngunit nakakarinig sila ng mga zombie mula sa mga sahig sa ibaba, na epektibong pinuputol ang mga ito mula sa paggamit ng ground floor para makatakas. Iminungkahi ng leader ng gang na kumuha sila ng isa pang hagdanan. Ang natakot na gangster ay nagtalo na ang pasilyo ay puno ng mga zombie, ngunit ang angkop na gangster natatawa sa kanya para ituro ang halata. Naglalakbay ang grupo sa dilim hallway, at nakita ang pinto sa kabilang hagdanan. Biglang yumenig ang gusali. Marahil dahil sa isang pagsabog, sinusubukang manatili ni Auror at ng nasugatang opisyal. Tahimik at nakatago, ngunit isang zombie ang umatake sa nasugatang opisyal, dalawang zombie ang biglang lumitaw. Nagiging sanhi ng paghihiwalay ng grupo sa iba't ibang direksyon. Ang angkop na gangster ay hindi makakarating sa pinto sa oras, at pinilit niyang labanan ang mga zombie. Nakaligtas siya at binuksan ang pinto sa kaligtasan. Samantala, si Auror at ang nasugatang opisyal ay naiwan din, at siya ay sumisigaw ng tulong. Gayunpaman, pinigilan ng leader ng gang si Usem na bumalik sa hallway, dahil ito nga isang suicide mission. Nag-aatubili na sumunod si Usem. Tumalon ang eksena sa Auror na nakikipaglaban sa isang zombie. At binasag ang ulo nito gamit ang refrigerator, lingid sa kaalaman ni Usem at ng pinuno ng gang. Buhay pa sila. Usem at ang natitira ay gumagawa ng kanilang pababa ng hagdan, ngunit nalaman nilang sumabog ito. Naririnig nila ang tunog ng isang ungol. At binuksan nila ang pinto at nakita nila ang isang matandang lalaki na may dagwang palakol. Sinabi niya sa kanila na ibaba ang kanilang mga armas. Kasi hindi siya zombie, tinanong ng pinuno ng gang ang matanda kung ano ang ginagawa niya dito. Ibinunyag niya na siya ang nagpasabog sa hagdanan para pigilan ang pag-akyat ng mga zombie. Nakita niyang nakagat ang angkop na gangster, at sinabihan silang sundan siya para makatulong siya. Sa kabilang panig ng gusali, nakita ni Auror at ng nasugatang opisyal ang isang silid, kung saan ang isang lalaki binaril ang sarili sa ulo. Sinabihan siya ni Auror na kunin ang baril sa bangkay. Ipinahayag ng matanda na kailangan nilang putulin ang angkop na binti ng gangster, or else magiging zombie na siya. Itinutok ng angkop na gangster ang kanyang baril sa matanda, at tumanggi ito. Upang hayaang maputol ang kanyang binti, ang angkop na gangster at ang duwag na gangster ay nakikipagtalo sa matanda. Ngunit nagawa ni Usem na pigilan sila. Bumalik sa silid, ang nasugatan na opisyal ay nagsasabi, Auror, kung ano ang nangyari sa namatay na opisyal na natagpuan sa dump site, ay hindi niya kasalanan, at Usem ay mali ang galit sa kanya kanina. Napansin niyang lumalala ang sugat nito, at malapit na siya. Para maging zombie, pilit niyang pinipilit ang sarili niya, dahil natatakot siya para sa bata sa kanyang tiyan. Ngunit ang nasugatang opisyal ay tumangging maiwan. Nakuha niya ang baril kanina, at hinampas siya sa ulo, dahilan para bumisag siya sa salamin sa tabi niya. Iniabot ng matanda ang inumin kay Usem at sa leader ng gang. Sinasabi niya sa kanila ang tungkol sa kanyang buhay. Bilang isang sundalo, inilarawan niya na siya ay nalubog sa karahasan, isa sa mga gangster. Nagagawa niyang gumana ang TV. Nalaman nila sa pamamagitan ng mga balita na kumalat ang kaguluhan sa buong lungsod dahil sa zombie virus, at ang militar ay nagtatakda ng mga ruta ng evacuation palabas ng lungsod. Nagising si Auror mula sa pagkakagulo. Nilinis niya ang sugat sa kanyang mukha, at nakita yon. Wala na ang nasugatang opisyal. Pagdinig na ang militar ay nakatakda na sa mga ruta ng paglisan, iminungkahi ng matanda na gamitin nila ang elevator shaft para bumaba sa apartment.
at maglakbay sa isang base militar para sa paglikas, ang takot na gangster ay tumangging bumaba ng elevator. Dahil ang angkop na gangster ay hindi akma sa paglalakbay dahil sa kanyang pinsala, buksan ang pinto ng elevator, ngunit pinigilan siya ng takot na gangster, nagtatalo ang dalawa at ang leader ng gang. Tinutulak ang takot na gangster sa sahig, lumabas sila ng silid, at napansin na ang mga katawan. Nawala na ang mga zombie sa hallway, gumagamit ng crowbar si Usem para buksan ang elevator. Mga pinto, ngunit may lumabas na zombie mula sa hallway at umatake sa grupo, bumaril ang takot na gangster. Ang zombie sa binti, ang iba ay pinipiling paglaruan muna ang zombie, bago nila ito patayin, ngunit nagalit ang leader ng gang dito at tinuruan sila, sinubukan ng leader ng gang na buksan ang pinto. Ngunit hindi ito matitinag, biglang sumulpot sa hallway ang nasugatang opisyal, tinanong ni Usem kung nasaan si Aurora. Ay bigla siyang sumulpot, at binaril sa ulo ang nasugatang opisyal, nagulat si Usem sa kanya. Karumal-dumal na kumilos, at nagbanta siyang babarilin siya, ngunit sinubukang ipaliwanag ni Aurora na ang nasugatang opisyal ay nahawahan, sinabihan ng pinuno ng gang si Usem na isantabi ang kanyang nararamdaman para makatakas sila. Binuksan nila ang mga pinto, ngunit tinutukan ng natakot na gangster at ng angkop na gangster ang kanilang mga armas. Lahat ng iba, sinasabi sa kanila na isuko ang kanilang mga armas, tinutukan ng takot na gangster ang kanyang baril. Ang pinuno ng gang, at sinabi sa kanya na siya ay makasarili at palaging hindi patas ang pakikitungo sa kanya. Sawang-sawa na ang dalawang gangster sa palaging pag-uutos sa kanila ng leader ng gang, at ngayon plano nilang iwan ang leader ng gang at ang iba pa bilang paghihiganti, ginamit nilang dalawa ang elevator at umalis sa sahig. Hindi nawala ng pag-asa si Usem, sinabi niya sa pinuno ng gang na magtiwala sa kanya. Para sabay silang makaalis dito, tumakbo sila sa hagdanan, at ginawa ang lahat. Ang daan patungo sa ground floor, nalaman lamang na ang mga pinto ay nakaharang. At ang mga nahawahan ay humaharang sa kanilang daan palabas, dinala sila ng matanda sa isang silid, kung saan nakakita sila ng armory na puno ng mga armas upang tulungan silang makatakas. Sa wakas ay nabasag ang salamin na naghihiwalay sa mga zombie sa kanila, at bumaha ang mga zombie. Tumakbo sila papunta sa garahe, kung saan sinubukan nilang hawakan ang pinto, ngunit ang mga zombie ay masyadong marami at masyadong malakas. Nahanap ng leader ng gang ang mga baril na kinuha sa kanila ng natakot na gangster, hinahanap niya ang garahe at nahanap ang angkop na gangster, na isa na ngayong zombie, na kumakain ng takot na gangster, iyon pala. Matapos silang ipagkanulo, ang dalawang gangster ay nakatagpo din ng isang hindi magandang pagkamatay, biglang nakakuha si Usem. Kinagat sa braso ng isa sa mga zombie, pinapatay ng leader ng gang ang zombie sa pamamagitan ng pagbash sa kanya. Tumungo sa semento, nagagawa nilang isara ang pinto, ngunit naririnig nila ang mga zombie na nanggagaling. Ang kabilang dulo ng garahe, nagboluntaryo si Usem na pigilan sila habang ang iba ay nakatakas. Dahil nahawa na siya, pinili na lang niyang isakripisyo ang sarili para mabuhay ang iba. Nilalabanan niya ang sangkawan ng zombie, at sinubukang hawakan ng mga ito, ngunit napapalibutan siya ang iba. Tumakas sa garahe, at iwanan si Usem, naubusan ng bala si Usem, at ginagamit ang kanyang machete upang labanan ang kawan. Sa kalaunan, siya ay nalulupig at kinakain. Natuklasan ng natitirang iba na ang mga zombie ay nag-iimbak ng mga bangkay sa ilalim ng garahe. Para makapag-imbak sila ng pagkain, lumaban sila sa pamamagitan ng mga zombie, at nakahanap ng isang pinto na humahantong sa labas ng lugar, ngunit hindi gumagalaw ang pinto, at nauubusan na sila ng oras dahil may dumarating na mga zombie. Nagpasya din ang matanda na maging heroic, at pinigilan niya ang mga zombie. Habang sinusubukan nilang sirain ang pinto, hinayla niya ang pin sa isang granada, at nagsakripisyo. Sa pamamagitan ng pamumulaklak sa sarili at sa mga zombie, matagumpay na nagawa ni Aurora at ng gang leader palabas ito ng gusali. Iniisip ng leader ng gang na ang kanilang ibinahaging karanasan sa pag-survive sa zombie horror, ginawa silang mga kasama, ngunit hindi nakakalimutan ni Aurora na siya ang dahilan kung bakit siya patay na ang magkasintahan. Nagtapos ang pilikpagbaril ni Aurora sa pinuno ng gang sa ulo.